Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa huwa bari'un min thalath, sino man ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang namatay habang malayo sa kanya, hindi niya nagawa na iiwasan niya ang tatlong bagay na ito. Ano yun? Al-kibr, ang pagiging mayabang. Pangalawa, wal-hulul. Ang hulul, ito po ay pagkuha ng kayamanan ng mga tao na kung saan marami ang nagmamay-ari sa kanya. Ibig sabihin, kinuha niya ang pera ng taong bayan. Hindi pera niya, hindi pera ni fulan, kundi pera ng lahat. Okay? Ang pangatlo, ad-dain, utang. Ang tatlong uri ng gawain na ito, kapag naiiwasan ng isang mu'min, ng isang mananampalataya sa Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah. Makakapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ibig sabihin, kapag nagawa ito ng isang tao, ang tatlong bagay, o di kaya isa sa tatlong bagay na ito, la yadkhulul jannah. Hindi siya makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opposite ng dakhala al-jannah. Ngayon, dapat maiiwasan ng mga mananampalataya sa Allah ang tatlong bagay na ito. Unang-una, ang kibir, ang pagiging mayabang. Hindi ugali ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagdadala ng kayabangan mula sa kanyang ugali. Hindi ito kanais-nais sa Allah. Kinapupuotan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinagagalitan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinamumuhian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ugaling mayabang, al-kibir. Ano kaya ang definition ng kibir? Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Dalawa ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa definition ng kibir, ng pagiging mayabang. Al-kibru, ang mayabang, batarul haqq. Yung hindi niya tinatanggihan niyang katotohanan. Hindi niya tinatanggap ang katotohanan. Isang ugali ng katangian ng mga taong kibriya na nagdadala ng kayabangan. Hindi tumatanggap ng katotohanan. Lalong-lalo, hindi niya tinatanggap ang payo't paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa marangal na Quran, at ganoon din, hindi niya tinatanggap ang payo't paalala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadith. Kapag ang katangian ng taong ito, hindi siya tumatanggap ng qala Allah ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walang pagdududa, walang paganinlangan, ang taong yan ay mutakabbir, nagdadala ng kibir. Mutakabbir, mayabang na tao, sapagkat bakit? Ang kinukuha lamang niya ay ang sariling opinion niya. Ang kinukuha lamang niya kung sino man ang gusto niyang tanggapin na nagpapaalala sa kanya, kahit na yun ay taliwas sa paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lamang yun, kahit sa pagpapayo sa kabutihan, pagpapayo ng katotohanan, kung hindi niya ito tatanggapin, ganoon pa rin, napabilang pa rin siya mula sa mga taong mutakabbir, nagdadala ng kibir sa kanilang mga puso. Isang katangian. Pangalawang katangian o tinatawag na mga taong mutakabbir, nagdadala ng kibir, wa ghamtun nas. Ghamtun nas, ibig sabihin, minamaliit niya ang tao. Kinukutya niya ang tao. Naam, ang pagmamaliit sa kapwa, kabilang sa mga taong nagdadala ng kibir sa kanilang mga puso. Mga taong mutakabbir, na kung saan isa sa kabilang na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Hindi siya makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naam kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ugali po natin
ang hindi tumatanggap ng katotohanan, iwasan po natin upang maiiwasan natin ang pagiging mutakabbir. At kung gusto natin maiiwasan pang mutakabbir, iwasan po natin ang panlalait sa kapwa. Iwasan natin ang minamaliit ang ating kapwa. Ina-underestimate ang ating kapwa. Di porket mahirap, di porket hindi masyado nakakayanan ang mga level ng mga mayayaman, kanilang nilalait na ang mga tao. Kanilang ina-underestimate. Wala kang patutunguhan yan. Ang ganitong mga lumalabas sa bibig ng mga tao, nagdadala ito ng ugaling mutakabbir. Huwag po tayong ganun. Sapagkat bakit? Kapag sinabi natin ganun, wala kang patutunguhan. Hindi ka magtatagumpay, hindi ka mag-aasenso. Ibig sabihin para kung in-underestimate na rin ang biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa nakikita mo ngayon kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. Bagkus ang biyaya ng Allah ay darating pa ang panahon. Hindi natin alam, baka magiging mayaman pa yan kaysa sa iyo. Baka magiging successful pa yan kaysa sa iyo. Kaya huwag po nating mamaliitin. Huwag po nating underestimatein ang ating kapwa, anumang pagkatao niya sa kasalukuyan. Tanging Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-aangat sa bawat alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagdadala ka ng ugali na yan, tandaan mo, hindi ka papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng kanyang paraiso. Pangalawa, na dapat iwasan kapag ito ay naiiwasan ng isang tao, ay makakapasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Al-ghulul. Ano ang ghulul? Ito po ang kayamanan ng mga tao na kung saan kanya itong kinukuha. Kanya itong ninanakaw. Kanya itong, sa term natin ngayon, sa termination natin ngayon, is kinukurap. Corrupted na tao, corruption na tao, kapag nagawa niyang pagiging corruption, haram sa kanya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagawa niya ang kalimatul ghulul. Corruption. Ngayon, anong dalil? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito? Qala Allah ta'ala, nabanggit ito sa surah Ali Imran, ayah 161. Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. At hindi marapat para sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ano? Na siya ay mag-asal. Mag-asal ng corruption. Magnanakaw. So ito ay payo ni Propeta Muhammad payo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ugali. Hindi kaugalian ng mga propeta ang pagiging corruption. Ang pagiging magnanakaw. Wamay yaglul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. At sino man ang kanyang kinaugalian, ang pagiging magnanakaw, ninanakaw ang pera ng mga taong bayan, dadalhin niya ito sa yawmul qiyamah. Dadalhin niya ito sa araw ng paglilitis, sa araw ng paghuhukom. At ang bawat ninakawan niyang pera ng mga tao, sisingilin siya doon sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. Napakadelikadong gawain. Lalong-lalo sa mga umara, sa mga amir, sa mga pinuno na pinamumunuan nila ang isang community. Pinamumunuan nila ang isang grupo ng mga tao, delikado po ito sa kanila. Sapagkat hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat. Kapag may grupo, ibig sabihin, may mga budget na nangyayari diyan o pumapasok. Lalong-lalo kapag
Ang grupo na ito ay nag-create ng mga projects, nag-create ng mga proyekto. So kapag layunin nila, mission and vision nila, gagawa ng mga proyekto, so may papasok na mga finance o di kaya mga pera. May papasok na pera. So hahawak dito ang pinuno, tulad ng mga treasurer, mga secretary, mga president, sila ang hahawak dito. Kapag sila ang hahawak ng pera na ito, kailangan iwasan ang mga umara na kukunin nilang perang ito, kahit piso. Bakit? Sapagkat ang layunin ng mga taong tumulong diyan para sa proyekto na hinahangad nila. Kailangan mabuo ito. Kailangan mabuo kung magkanong pera ang naibigay ng mga sponsors. At most especially, ang mahirap pa dito, kung mga grupo-grupo lang ganyan, o di kaya committee, konti lang. Pero ang problema dito, kung pinamumunuan mo ang isang barangay. At ang problema pa dito, kung pinamumunuan mo ang isang munisipyo, buong municipal, sakop ng isang municipal. At ang mahirap pa dito, mas malaki-laki, kapag pinamumunuan mo ang isang city, ang isang bayan. Mas malawak na ito. At mahirap pa dito kung pinamumunuan mo ang isang region o di kaya isang probinsya, isang province like Misamis Oriental Province, Bukidnon Province, Davao del Norte Province. Mas malaki, mas malawak. So mas maraming taong sinasakupan mo. At ang mas malala pa dito kapag region na. Region 1, Region 2 ang hawak mo. At mas mahirap pa dito kung hawak mo na ang buong bansa. Like Pilipinas, ikaw yung presidente. O ikaw yung senador. Mas mahirap sapagkat sakop mo na ang buong Pilipinas. Buong tao sa isang bansa. So ikaw ang nagkokontrol ng pera. Pero dito na lang tayo sa mga mayors, sa mga barangays, barangay captain. Hawak mo ang pera. At anumang pera na ibinigay galing sa taas, pagpapatayo ng eskwelahan, pagpapatayo ng bagong market, pagpapatayo ng iba't ibang mga pasilidad, kailangan gawin mo yan. O di kaya, mga proyekto, most especially, yung ibibigay talaga mismo sa mga tauhan mo. Like yung 4Ps. Mga tulong sa mga senior citizens. Ito po, binanggit po natin sapagkat wakya, nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang sino mang namumuno sa mga pera ng taong bayan na ito, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibigay mo yan sa kanila, sapagkat pera nila yan. Hindi yan pinadala galing sa taas, dyan sa iyo, para sa iyo, o kukupit ka dyan. Hindi. Para sa kanila yan. Para sa mga tauhan mo. Wallahi mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang korupsyon, ang pagiging magnanakaw, ay haram sa iyo. Hindi ka makakaamoy ng hangin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit? Paano ka makakaamoy ng hangin sa loob ng paraiso? Sa Yawmul Qiyamah, sa araw ng paglilitis, lahat ng tao na nasasakupan mo, sisingil sa iyo doon. Ninakaw mong pera ko. Pera ko sa 4Ps, sa halip na 5,000, binigay mo 1,500 lang. Asan yung 3,500 ko? Sisingilin ka doon. Nawala na tayong pera doon. Sobrang hirap na natin pagdating sa kayamanan, usaping kayamanan. Sapagkat ang madadala natin, ang magiging baon natin sa kabilang buhay, al-amalus salih. Gawain kabutihan. So kung konti lang ang gawain kabutihan mo dahil magnanakaw ka, tapos sisingilin pa ito ng mga ninakawan mo, papaano na? May maibabayad ka pa kaya? Wala na. Bagkos ang kasalanan pa nila, ilalagay pa sa iyo. Kasi bakit? Wala nang masisingil na kabutihan sa iyo doon. Hindi ba tayo natatakot, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sa pagiging magnanakaw, pera ng taong bayan? Iwasan po natin ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi ugali ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
at hindi tayo papaamuyin ng hangin sa loob ng paraiso. Kasi bakit? Short na tayo sa kabutihan. Paano pa tayo makakaamoy ng hangin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? So saan na tayo lalagay? Sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min dhalik. Naway ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yun. So yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Iwasan natin ang dalawang nabanggit na iyon, ang pagiging magnanakaw at ang pagiging mayabang. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ang pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na gawain na kung saan hindi sila makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dayn. Ang nalulong sa utang at wala siyang intensyon na magbabayad. Ang utang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa malaking kasalanan sa Allah. Hindi ba sama ang mangutang? Basta may mga pinangakuan kayong mga panahon ng pagbabayad. Pero ang intention mo, nangutang ka, na hindi ka na magbabayad, iiwas ka pa, lalayo ka pa ng lugar para iwas singil, hindi sila makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbanggit po tayo ng talata mula sa Suratul Baqarah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamma faktubuh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tadayantum, kapag kayo ay makikipagkasunduan, bidain, patungkol sa utang, itong sabi ng Allah, kapag kayo ay nakikipagkasunduan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nangutang, at nagkakaroon kayo ng transaction, ng kasunduan, babayaran ko ito sa next month, ganito, ganyan, etc., etc. So, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ila ajalim musamma, sa mga panahon ng iyong pagbabayad, faktubu. Anong kailangan dito? Upang nang sa ganun ay maiiwasan ang gawain na ito, na kung saan ang gawain na ito, kapag hindi babayaran, malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Faktubu, ay inoted ninyo, isulat ninyo. At ang magsulat dito, sa kadugtong ng aya, yung ibang tao. Yung taong magsusulat ng utang na ito, dapat mapagkatiwalaan. Yan ang pagiging sensitibo sa mga pag-uutang. Hindi po basta-basta ang utang. Yes. Hindi po ito madali sa Islam. Alam ninyo, kung papaano kabigat ng kasalanan ng pag-uutang, kapag naabutan ng kamatayan ng isang tao, tapos lulong sa utang, maraming utang. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, kapag may namatay mula sa kanyang sahaba, anong kanyang ginagawa? Kino-confirm niya muna. Bine-verify. Ang taong namatay na ito, may utang ba siya? Tinatanong niya. So kung may utang nito, kung may utang, ipapaligo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isalatul janaza. Ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugali niya sana, in every may mamamatayan siyang sahaba, sasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kapag may isang umma, kapag may isang sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nagdadalang utang, ipapaligo niya, ipapasalatul janaza, ngunit hindi siya sasama sa paglilibing. Kasi bakit? Nasa alanganin ang sitwasyon niya dahil sa utang. At ano pang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya sasama? Ipapabayad ito. Sino man pamilya na naiiwan, asawa, mga anak, mga kapatid, ipapabayad ito. Yes, ipapabayad. Obligadong bayaran kahit patay na.
kapag may utang ang isang tao. Kaya sa mga maglilibing dito, payo unang-una sa akin, kailangan tanungin muna. Yung namatay na yan, bago natin ilibing, kailangan tanungin po natin muna. Ang taong namatay na ito, may utang ba o wala? So kung may utang, wag mo nang sasama. Wag mo nang pupunta ng libingan, papabayad muna. Kasi bakit? Bakit? Mahirap kung hindi nabayaran at ilalagay na siya sa loob ng libingan, tapos nabibitay pa rin ang kanyang utang. Magiging parusa yun sa kanya sa loob ng libingan. Dahil sa utang. Kaya obligadong bayaran muna. Swerte, kung sakali ang nauutangan nandyan, at sabay sinabi, wala na pong problema. Sa utang na yun, gawing sadaka ko na lang sa kanya. Alhamdulillah, mawawala yung pagbibitay ng kasalanan na yun.